dalawang OFW na ibinenta ng kapwa nila Pilipino sa iba't ibang lalaki sa Bahrain. Matapos ang halos isang taong paghahanap ng hustisya, may danyo sa tanggap ang dalawa. Nakatutok si JP Soriano. October 2018, nang makilala ng dalawang OFW sa Dubai, United Arab Emirates na sina Faith at Hope, di nila tunay na pangalan ang isa pang Pilipinang nag-alok sa kanila ng trabaho na may mas malaking sahod sa Bahrain. Ganyan kami nung kasama ko na sige parang itry natin. Ang pagkakaintindi ng dalawa, sa isang salon din daw sila magtatrabaho paglipat nila sa Bahrain. Inayos at binayaran daw ng Pilipina ang lahat ng travel requirements nila. Pero pagdating daw ni Faith at Hope sa Bahrain, doon na nila nalaman na hindi sa salon ang kanilang trabaho. Ayon kay Faith at Hope, ibinenta sila sa iba't ibang lalaki at pinagbantaang ipakukulong kapag pumalag. Yung araw na yun, nakasampu akong lalaki. Sampung lalaki na hindi ko kinustop. Sampung lalaki na pakiramdam ko sa sarili ko ang dumi-dumi ko. Kinuha raw ang kanilang mga cellphone, passport at binabantayan ang lahat ng kilos. Pinagagamit din daw sila ng iligal na droga pero hindi raw sila pumayag. Hindi namin alam na ganun eh. Tinis na lang po namin kasi pag tumatanggi kami, lalo pag kami regla kami, pinipilit na rin kami. Bilang ebidensya, ginawa ng dalawa ang notebook na ito kung saan isinulat nila ang mga transaksyon sa kanila. Yun po yung listahan ng lalaki na gumagamit sa amin araw-araw. Yun po yung listahan ko ilan lalaki at kung magkano yung binabayad sa amin. Sa isang araw po hindi ako bumababa sa 5 lalaki. May iba-ibang lahi. Inabot daw ng halos 2 buwan ang malaimpyerno nilang kalagayan hanggang nakatakas sila noong December 2018. Tumakas po kami pero malayong-malayo kami. Doon na po na-try namin na halos wala nang makain. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pagkain namin. Hindi rin po namin masabi sa pamilya namin kung ano yung nangyayari sa amin sa Bahrain. Kasi ayaw din naman po namin na mag-alala sila. February 2019 na makabalik sila sa Pilipinas. Humingi sila ng tulong sa Blas Ople Policy Center na siya namang nagdala ng kaso sa DFA